Good afternoon, everyone. I will discuss the function and organization of BJMP. So, what is BJMP? Bureau of Jail Management and Penology ay isang government agency sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. Sila yung namamahala sa mga city, municipal at district jails. Ibig sabihin, ito yung mga kulungan na makikita sa mga lungsod at bayan. So, sino-sino nga ba yung mga nakakulong na hawak ng BJMP? So, first is yung tinatawag na Person Deprived of Liberty or PDLs. And second, yung mga naghihintay ng trial. Ibig sabihin, may kaso pa sila pero wala pa silang final judge sa korte. And next is may sistensya na hindi lalampas ng 3 taon. Kung minor offense yung nagawa, is mahatulan ka, dito ka ilalagay sa BJMP jails, doon ka nila ipapasok. Note, kung malaki yung kasong nagawa mo like murder, rape, drugs, mas mahaba yung sistensya mo. Usually, po yan sa National Prison, gaya ng New Bilibid Prison, na nasa ilalim naman ng Bureau of Corrections. So, now doon naman tayo sa legal basis. So, ang BJMP ay itinatag noong December 13, 1990, Republic Act 6975. Dito rin i-recognize ang Department of the Interior and Local Government at isinama na yung BJMP bilang isang ahensya. Sa ilalim nito is, ibig sabihin, legal o opisyal na part ng gobyerno ang BJMP at may sariling tungkulin ayon to sa batas. And now, punta naman tayo sa mandate. So, ang trabaho o mandate ng BJMP is ay mag-supervise at ang pag-control sa lahat ng city, municipal jails sa buong bansa. Ibig sabihin, sila yung mga in-charge sa pagtayo ng maintain ng mga kulungan sa bawat lungsod, bayan at district, And tinitiyak nila na ang mga nakakulong ay ligtas, malinis, may sapat na kagamitan, maayos ang pasilidad, sigurado nila na hindi masikip at maayos ang kanilang panunuluyan. So, sino naman ang mga binabantayan at hawak ng BJMP? First is city at municipal prisoner. Mga nakakulong dahil may kaso pero di pa nahatulan o may sistensya na 3 years and below. Next, pangalawa, ang mga fugitive, yung mga dating nakatakas pero ngayon is nahuli na. And third is mga detained na under investigation o trial pa lang, ibig sabihin hindi pa tapos yung kaso. Pang-apat, mga ililipat sa National Penitentiary, yung mga tapos na ang kaso at kailangan ng dalhin sa mas malaking kulungan gaya ng Bilibid. Pang-5 naman is mga violent mental illness person, yung may mga problema sa pag-iisip, delikado sa sarili o sa ibang tao. Pero kailangan muna nilang magkaroon ng may certificate doctor. Pero kailangan muna nilang mabigyan ng certificate ng doctor bago ikulong pansamantala habang hinihintay ang transfer nila sa mental hospital. Naumod na naman tayo sa function of BJMP. First is custody of safekeeping. So,
Ibig sabihin ito yung mga nagbabantay sa mga PDL. Sila yung nagbabantay ng mga taong nakakulong or person deprived of liberty. Para hindi makatakas at para safe sila habang hinihintay ang trial o habang nagsisilbi sila ng sentence na 3 years pababa. And next is rehabilitation. May mga program sila tulad ng education skills, training at spiritual activities para matulungan yung mga inmates na magbago at makabalik ng maayos sa lipunan after makalaya. Ayun ang rehabilitation program. Third is health and welfare. Sinisigurado nila na may access ang mga inmates sa gamot, check-up, pagkain at malinis na lugar. And pang-apat is security. Pinapanatili nila ang peace and order sa loob ng kulungan para iwas sa riot, droga o gulo. And last, coordination with other agency. Nakikipag-ugnayan sila sa korte, police at LGUs para sa smooth na jail operations. So in short, ang BJMP ang taga-alaga at taga-bantay ng mga nakakulong sa lungsod o bayan habang inaayos pa yung mga kaso nito, habang hinihintay na i-transfer at sinisigurado rin nila na maayos ang kulungan at hindi nakakababa ng dignidad ng tao. Now, pumunta naman tayo sa organization of BJMP. So, sa national headquarters ng BJMP is ito yung pinaka main office kung saan nandun yung mga leaders at planners ng buong bureau. First is, unahin ko ang BJMP directorial staff. Ito yung support team ng mga top officials. Sila yung mga tumutulong sa paggagawa ng mga policies or pagpaplano. Second is Office of the Secretary to the Command Group. Sila yung parang executive assistant ng buong command group. In charge sila sa coordination and communication. Third is Office of the Chief BJMP. Ito naman is, ito yung parang pinaka-boss nila. Parang general o ito yung commander nila, commander ng buong BJMP. And next is Office of the Deputy Chief for Administration. Ito naman is taga-manage ng admin side like HR and finance at iba-iba pa. And last is Office of Deputy Chief for Operation. Deputy Chief for Operations. Siya naman yung bahala sa operations, yung mismong trabaho ng mga jails. And doon naman tayo sa mga directorates. May iba't ibang directorates. Sila yung parang department na nakafocus sa specific na function. First is Personnel and Records Management. Gaya ng HR, record keeping ng personnel. Sila yung nag-aayos. Siya ang nag-aayos. Next is Human Resource Development Training. Ito naman is titrain nila at career development ng mga staff. Sila yung nagtitrain para ma-development yung ng staff. Sa operationals naman, sila yung nagsusupervise ng daily jail sa operations. And welfare and development, sila naman yung taga-alaga sa kapakanan ng mga inmates at personnel. Sila yung
Sila yung nagbabantay para sa kaligtasan. Sinisigurado nilang ligtas yung mga inmates or mga nakakulong or PDLs. Logistics naman, ito naman yung mga in charge sa equipment like supplies. Siya yung mga nag-aayos ng mga supplies sa control ships naman. Siya naman yung mga nagbabudget and financial monitoring. Siya yung nagbabudget sa mga kailangan sa loob ng jail. Siya yung naghahawak ng pera, like ganun. Program and development naman, ito naman yung gumagawa ng mga bagong programs and improvements. Ito yung like sa mga programs, yung sa Bible study, para paglabas ng mga inmate is meron silang alam. Then sa ICT management naman, ito naman yung teach support and system computer. Tinuturuan nila yung para gumamit ng mga computers like ganun. Sa intelligence naman, information gathering para sa security, investigation and prosecution. Ito naman is sila yung nag-iimbestiga ng mga kaso na involving sa BJMP personnel or inmates. And last, health service. Ito naman yung medical needs ng mga inmates sa preso. Kapag kailangan na medical or mga gamot, sila yung nandyan. Naupunta naman tayo sa support service. Sa support service naman, ang tawag sa mga office na nagbibigay ng assistance sa buong BJMP system. Yung finance service, ito yung taga-handle ng pera, gaya ng sinabi ko kanina. Chaplaincy service, ito naman yung sa spiritual guidance, like pari, pastor, or imam. And community relations, ito naman yung connection with public and community. Sa accounting office naman, financial report and auditing. Siya yung naghahawak ng mga pera. Legal service, tulong sa legal matters. And next is headquarters support service. Ito naman yung logistics support for HQ. Next is supply accountable office. Sila naman yung inventory at monitoring ng supplies. Office of National Executives Senior Jails Officer. Ito is highest ranking non-officer, representative ng mga non-commissioned personnel. Hindi ko na siya nailagay sa PPT but explain ko naman siya. Legislative liaison office. Ay, nalagay ko yata siya. Is that yun? Nakikipag-coordinate na yung legislative liaison office is nakikipag-coordinate sa Congress, Senate for laws and policies. National Jail Management and Penology Training Institute. Ito naman yung para sa school. Tinitrain nila yung mga personnel. School para sa mga train ng personnels. Next is Preventing and Countering Violent Extremism Center. Ito naman is Anti-Radicalization and Terrorism Program. And Retirement and Separation Benefits Office. Ito naman is mga nag-aasikaso ng benefits ng retires. And Jail Service Intelligence Operation Center. Security. Ito naman is Security Monitoring and Intelligence. Ito pala yung hindi ko nilagay itong tatlo. But explain ko siya. Internal Audit Unit.
Ito naman yung mga nag-check ng compliance at performance ng mga opisina. And last, Center for Jail Excellence and Strategy Management. Ito is think tank for improving the jail system. Next is Provincial and District Jail Officer. Ito yung mga level na mas malapit sa mga LGUS. Sila yung nagko-coordinate sa mga local government units, mga mayor, barangay, at iba pa para mas maging maayos ang jail operation. Sila rin yung mga nagbo-monitor sa mga city at municipal jails sa probinsya. Next is city and municipal jails. Ito naman yung mga mismong kulungan kung saan nakakulong ang mga PDLs. Pinamumunuan ito ng mga jails warden. Dito naka-assign ang mga jail officer na magbantay at nagpatrol at nagtuturo sa mga program sa loob ng jail.